Buloy. Hi! Shoutout sa mga ano dyan, ML streamers. Na buhay pa. Yes! ML! Kibuloy, you are not the man Roger is waiting for. So mag-introduce. Ako? Tara na, Jed the content creator. Yan, siguro. How's it going, bro? Ibang brand yan. This is... Wow! Wow, unfiltered! Kamusta kayo mga cancer? And welcome na naman sa isa na namang episode ng Pampamilya Premium Podcast. Wow! 2 weeks in a row na tayo. Galing. Parang bumalik sa pagkabata eh. Hindi, ginanaan ulit eh. Daming issue din eh. No? Daming issue, daming and inaayos na namin mga sarili namin. Mostly ka ikaw na Maayos mo sarili mo? Speaking of inaayos, tinatanong nila kung nasan daw si Arf. Yun nga eh. Dami na namin si Arf eh. Hindi po si Arf yan, si Ray yan. Hindi si Arf mo, tayo ka nga. Ako si reverse Arf. Ay, tayo. Hindi si Arf. Putol yan. Hindi tayo kakasya. Hi guys! Yes, si Tito Ray. Yeah. Isa sa Pampamilya team. And ang Pampamilya is hindi lang naman limited sa tatlo. Pampamilya, di ba? Minsan may makasama ka sa bahay, hindi mo naman kapamilya, di ba? Minsan kupal. Mga nangahawak sa'yo. Minsan tumutulong. Yung pakilala na lang nila sa akin dito, pinsan daw ako ni Paul. Iwan ko, meron talaga mga genuinely iniisip si Arp talaga si Ray. Kasi wala lang bigote. Yun nga eh. Sobrang dami na nakatakip sa mukha ni Arp. Hindi na alam yung totoo niyang mukha. Nagmo-morph si Arp. Pero nga, excited rin ako once na nagpagupit tsaka nagtanggal ng bigote si Arp. Parang si Arp, faceless man. Nasa training arc pa si Arp. Training arc. Marami siyang inaasikaso. Indefinite pa siya. Personal. So, Arp, pag napapanood mo to, mainggit ka. Mag-reach out ka naman sa amin. Message ka. Comment ka rin sa baba, Arp. Magparamdam ka naman. Igalaw mo na yung baso ng way. Wala namang mga awayan na naganap. Sana nga meron para mas may issue. Di ba? Mga personal. Alam mo naman, magagatas natin. Mga personal, mga family. So, hindi natin i-discuss yun, syempre. So, kamusta ang linggo? Ano ba mga nangyari ngayon? Po. Sayang, ako naisip ko, yung tanging paraan na lang para maging milyonaryo ako, hanapin si Kibuloy. Grabe, nakita niyo yung post. May mga edit na yung find the One Piece. Siya yung mga wanted post. The One Piece is real. Parang may nagsabi, mga kagets mga One Piece watchers na yung Kibuloy, you are not the man Roger is waiting for. Tsaka yung buong team niya. Yung buong team na hinahanap siya. Oo, siya. Parang isang hit list ko lista. Ano natin ka to? Parang Castro ba yun? Basta parang meron doon magkamag-anak kasama niya. So, sino nagbabayad nun? Gobyerno natin or sa parang Amerika pa? Parang yung kasi sa Amerika nag-start, diba? Sa US yung pero yung hit ata ngayon is within PNP or Philippine jurisdiction. Nakasuhan na ba siya dahil hindi siya nagpakita? Ganon? Ewan ko lang. Paano yung I think different pero patong. Yung nakita kong headline is because meron daw proof na bogus yung donations na para church. So parang kinikip daw niya. Yes. So, allegedly. Or nilaunder within the organization. Allegedly. Hirap nga naman yan. Kaya yun nga, magulat ka rin kasi buong team niya. Kasi before that, Kibuloy lang talaga hitlist ng FBI itong United States. Diba? For human trafficking. Yeah, human trafficking. Yeah. Ay, dapat agad traffic lang. Dito lang. Traffic lang sa kalsada. Hanggang doon lang dapat ang traffic. Traffic enforcer, ini-enforce talaga. Nakakatawa sa Philippines, no? Side note lang. Yung word na traffic, ang connotation niya naging negative sa atin. Ang traffic is literally moving vehicles. So it is a state. Hindi siya talaga marami. Kaya sanay na tayo, traffic Hindi yung traffic. Lagi naman may traffic. May heavy, may light, medium. Moderate. May konting trivia, no? Nga sa mga gusto rin maging drivers, hindi state of mind. May pag-away. Lilipas na yung traffic, huwag ka lang makaaway. Huwag lang maging Kibuloy. Sino kaya driver ni Kibuloy? Nakakatakot. Siya pa yung stop. Pupuntan langit yun. Pegasus. Sa Quezon meron Q-Ab. Kami na magugulat ka. Nasiraan na naman ako dito. Ito lang pala. Parang sa Avatar yung kapatid ni Amon. This is for you, brother. Kagaya si Kip nung driver. Sumiyak na rin. Masyado tayo masama sa mundo. Driver lang naman ako. Sama ako dito.
Grabe. Pero paano ngayon, kunwari, nakita mo si Kibuloy, kumakain ka lang sa karinderya. Pero kamukha lang niya, ano. Kamukha lang. Pero iisip mo, Pwede to kamukha na to, 5 million. yun na yung mansion ko. Yun na yung pang-aral ni Junior. Oh God! 10 million. Ayun, sakto, ano, yung, di ba hinahanap yung privacy niya? Pinag-usapan din yung kaila, ano, sa Bini, yung mga privacy daw nila. Ay, puta. Kasi may mga post na sila na sinasabi nila, well, mostly naman doon, hindi sila ang nagsabi, mga fans nila. Yeah. Pero yun naman, another case ng ibang tao yung nakakaramdam sa ibang tao. So, ano masabi niyo, Di? Ay, hindi po ako narinig. Hindi ka pa ready? Ready naman na, bigla lang. Bago sa recitation. Ano naman, hindi ko pa kasi fully alam yung issue eh. Alam mo naman na nakikisaw-saw sa issue pag nabasa mo lang sa isang tao. Yung parang hindi ko alam talaga yun. Yun yung problema eh. Dapat may educational approach tayo dito. Ano, in essence na lang. Huwag na natin gamitin yung issue. yung privacy ng mga celebrities. Oo nga eh. Wala, ganito talaga. Kailangan lahat ng mga trabaho may pros and cons and you have to know the shit that you're dealing with. Kung nagtatrabaho ka sa chemical factory, alam mong may risk yun. Diba? Kung nagtatrabaho ka sa police force or sa armed Mingi forces, sila ng respect eh. may risk of death. Pag celebrity ka, may risk of, yun nga, Tobey fame, Maguire nga, di ba? Yung meme nga. Galit na Titingin siya, parang ganito, nakatingin siya. So, kailangan mong batakin yung, yung self-awareness mo, yung mga, yung paikitungo mo sa tao, na itindihin mo na lang. Pero syempre, tao ka lang, din kailangan two ways din, respetuhin din nila yung privacy mo. Or yung yung personal hirap space pigilan mo. ng mga ganong klaseng tao eh. Lalo pag talagang hindi kaya kontrolin sarili nila sa mga mga idea nila. Di ba? Yung sa'yo, yung sa CR. Oo, may mga talaga eh, minsan weird or awkward. Pero okay lang naman. Siyempre, ako na lang parang sarili kong parang, ano ba tawag doon? Parang parameter ko na hindi ko na, ako na yung nagdadagdag ng privacy sa sarili ko. Kasi alam ko naman, minsan, pag nasa labas, walang cover, walang kahit ano, mas nag-a-attract ka na mas maraming attention. So, tulungan mo na lang din sarili mo. Kasi ganoon din eh. Yung hinihingi natin na sa iba na privacy, matagal pa yun eh. Hindi naman lahat ng tao matututo or maririnig yun. Pero instant talaga na fix is, tulungan mo na rin yung sarili mo, magdagdag ka na konting Force mo na yung boundary mo. At saka yun nga eh, kahit sabihin mong yung normal na tao ka, tapos parang lalapitin ka parang, parang buta, mga ganun. Mga ganun. Tapos parang yun nga rin eh, tapos yun rin, sa side rin ng fan, di ba, na parang, ayoko naman maging kupal. Parang nasa, di ba? Naturo. Nasa breathing space na siya. Paano ba naturo sa'yo? Yung upbringing. Minsan naman may mga fan na sobrang shy naman eh. Kahit ako alam ko na nakilala ko, tapos hindi siya lalapit, parang sayang naman sa lumapit. Ako lalapit. Mukha ko nung parang bida-bida. Di ba kilala mo ko? Hindi ka pala ganun mo. Lalapit. Sayang naman. Malay mo, yung katabi mo pala yung idol niya lalo. Pero yun pala si Tito J. Katabi ko lang pala, Yung pala si Kong TV. Kalapit si Paolo doon. Chong TV. Yung isang example nga nun, yung appreciate ko na yung lumapit na fan sa'yo nung kumakain tayo sa Samgyupsal. Yung talagang pinatapos kumain. Okay. Tapos nung wala na, tapos na kumain. Yun na, nag-approach, pwede po ba magpa-picture gano'n? Or kinamusta ka? Ayun, mas okay ba yun? Yung kay Mali, ang nakita ko, ewan ko kung legit, is parang in-invite naman sila doon sa restaurant sa Batangas ba? Ni Rendon, de joke. Doon ba yun? Walang motivation na kata. Parang in-invite naman siya, tapos nalaman, tapos yun, nagla-live, tapos sinasabi, dito siya ngayon sa Batangas, sa restaurant na to. So, lalo dumami, di ba? Ayun, medyo kupal move. Yung scary talaga. Mali naman sa... Ayun, paano mo yun kontrolin? Kailangan mo ng private bodyguards, private na guards. Tsaka ako sa talent management, kakausapin mo yung manager nung tsaka restaurant. red flag agad. Kumbaga hindi ka na normal na tao. Hindi na mangyayari talaga yun eh, kahit gusto mo. Kung ikaw si Maloy, hindi ka na babalik sa restaurant na yun. Ginago ka na eh. Tsaka kung hinayaan lang rin ng restaurant na bigla alam naman ng restaurant. Parang close ata sa mom niya ba? Yun lang yun pa. Sino pa yung malapit sa'yo? Yun pa yung medyo careless nga minsan. Sana mas naging private pa. Pero yun nga rin, as fans din, di ba? Siyempre, delikadesa rin. Hindi mo tayo matuturo eh. Tapos parang okay lang kung nandun kayo sa aero, pero yung sasadyain mo parang, Maloy. Hi. May flash pa sa mukha. Maloy, ikaw ba yan?
weird, awkward. Nakakatakot din. Kasi naman. isipin mo, yun nga, dinner, gabi. Tapos di ka makakalabas sa restaurant, to puro parang nakagano'n na sila sa... Nangyari kay Grimy, di ba? Christina Grimy ba yun? Yun rin, actually. Hindi mo maano lagi. Yung pinaka-fear sa lahat eh. Yun yung fanatic na ano talaga, may issue, may ibang ano rin. Shinoko. Worst comes to worst. Pero yun, medyo ano rin, we can look at good examples rin. Kunwari, di ba sa mga Twitch streamers, siguro may mga kilala nyo, parang si Connor, nagpa-pull off naman yung mga live stream, pati yung Cyclone. Kasi most of it is preparation. Yes, malaking bagay yung preparation. Parang half of the battle na agad yun. Pag na-lock in mo yun, smooth sailing ka na most of the time. Tapos, parang gusto ko lang rin i-add, parang itawid rin kay PewDiePie, nasa community rin. Hindi naman kayo pinapabayaan ng mga idol nyo na parang, hanapin nyo ako para magka-fansign. Where's Waldo? Hindi rin naman parang Mr. Beast na parang, hanapin nyo ako at may $1,000. Pero yun nga, parang guys, pag nakita nyo ako sa live, pag wala akong ginagawa, okay lang lapitan. Pero pag busy ako, wag na. ano lang, paintindi na lang. Hanap ng oras. Baka maging Tobey Maguire. Get out the fucking way! Gagano na sa'yo. Talaga yun sa Toby. Kasi ang bait-bait niya sa Spider-Man. Pag nakita ko siya sa paparazzi po siya, parang siya yung sa si Venom na siya. Punong-puno na siya. Spider-Man 4 level na ng ano niya. Pero grabe nga kasi sa parking, kasi parang yung backstory no, 3 days na siya kinaharas. Tapos to the point na hinaharangan yung kotse niya, tapos parang move! Parang paano siya alis? Gumanon na. Pero Ako kasi ito, maglabas kang baril. Joke lang. Nakakainis kung 3 days ka na hinaharas. Mga gago rin kasi yung mga paparazzi sa States, ano? Wait lang. Delivery. Yan ako, ito lang eh. Ay, wait. Ano ba? Yung kay Toby. Yung kay Toby. 3 days na hinaharas eh. Pero hanggang ngayon, ganun pa rin sa kanya. Ganun siya ka-big star eh. Oo, kasi na-update yun, yung naalala mo yung nag-feature sila sa, ano yun, No Way Home ba yun? Kasi may updated yung ganun na meme. Alam kaya niya? Airport security. Alam niya yun. Feeling ko eh. Tapos more of trauma response eh. Kasi dumaan kay, kaila, ano liyan? Sino yung dalawang Spider-Man? Sila Tom Holland. Tom Holland pati kay Andrew Garfield. Tapos yung pagdating talaga kay Toby, biglang may nakitang camera. Katakot yung mukha niya. Meron pa ba siya in-star ulit? After yung Spider-Man stint niya na ano? Ngayon, wala pa. Alala ko yung Brothers eh. Meron siya doon na parang drama. Maganda rin yun. Sa ganong acting. Yung naganda kanyang range. Iconic talaga yun. Yung MCU na after nung Infinity War. Yun na, yung mga pili na lang gusto ko. Yung yun nga, Spider-Man. Ano pa ba? Shang-Chi, okay din. Spider-Man. Spider-Man. Tsaka Across the Universe na Spider-Man. Diba? Miles Morales. Pwede ba laos na Marvel? Mahina na sila ngayon. Speaking of laos. Naging wolf na ba? Kala niyo ako na... Speaking of laos, yung... sinabi ni Senpai Kaso, narinig niyo na yung about sa kanyang theory or at least sa working hypothesis ng parang palaos na daw ang vlogging. Laos ka na! Sana may gumawa din ng thesis about sa palaos na ML, no? Before siya talaga nalaos. Kasi nagkano talaga bagsak. Shoutout sa mga dyan, ML streamers na buhay pa. Yes! ML! Lipat na kayo sa HOK. Tsaka sa LOL or sa Dota. Galit sa Marami naman sila, oh my God, Venus. Oh my God! Oh my Goddess! Oh my Goddess. Oh my Venus. Favorite ka rin din si Beldan. 1v1 ka. Ayaw Beldan. Oo nga, sakto. It's okay, pa-sponsor man. Oo nga pala si Kuko. Nag-comment, Kuko. Yung Dota. TNC, yeah. Siya, nag-message, nag-chat doon sa, nag-comment doon sa comment section nung about sa, sa LOL, yung emote. Yung sa emote. Nag-aaya ng ayoko ayain ng Dota, lugi ako eh. Anything na hindi Dota eh. Ano ka or kung kampi ko siya. Hindi. Support ka? Ha? Hindi ako marunong mag-support. Alam niyo ng bobo ko mahina ka kay Kuko eh. Lagi naman mas mahina yung nagke-carry. Mas magaling yung support, ano ka ba? Mas mahirap yun. Support carry rin naman si Kuko. Kaya. Yeah. Ewan ko lang, I mean professional scene. Hindi ko nagke-carry siya. Post 3. Post 3, post 4. Mas gusto mo maging professional player o YouTuber? YouTuber, mas marami kang magagawa eh. Gamer, mahirap eh. Alam ng mga gamers yan. Yung iba, hindi naman maganda sa
vlogging, iba talaga shy type. May mga gamer. Yeah, meron din naman. Pero meron din mga shy. So, paano pag laos na yung game mo? Alam, may mga gamer na mas mayaman sa atin. Yung mga scatter! Ay, iba yun. Ibang gamer gambler na yun. God, din ako na naman. Yung ML hero na pinipili nila, si Zeus doon. Nagugulat ka. Gusto ko yung nakakatuwa yung Steam, no? Ng mga casino na yung mga online slots machine. Lahat ng mythological character, kasi palagi ka naman talo. Mythic rin makakuha na scatter. Alam, basta ano masabi dun sa lawas na mga vloggers? May sabi ba kayo? So, as a viewer, ganyan. Ikaw, right? Mas ano yung insights mo dyan eh? Mas marami. Mas maganda yung data mo dyan. Marami kasi kami pinapanood araw-araw eh. Meron din kasing data si Senpai Kazu. Oo. Tsaka in the scene din naman siya, gumagawa siya ng content. Yun nga rin. Tsaka on the pulse siya, kaya niya rin sinabi. So based dun sa data ni Kazu, in-interpret niya as ganun. Yun yung interpretation. Yun yung interpretation. Kasi yun nga eh, meron rin makikita, pag meron talagang downward trend, actually lahat. Ang ating kinukonsumo sa video kasi isa. Since the pandemic? Or since after naman? After pandemic, makikita mo talaga, pababa lahat. Because that's sila mabuhay. Kaya yun nga rin, to live. Anything digital related rin na trabaho, nakita mo, daming nawawalan ng work, nababawasan, tsaka bumababa rin yung sweldo. Kaya ano rin, it's not really a problem, but more of a part of time. Yun nga eh. Product of its time. Tapos yun nga eh, hindi naman siya malalaos. Kasi yun nga eh, may viewers pa rin eh. Kasi para siya ang stock nagko-correct. Parang OA kasi talaga yung lakas ng view. So itong hindi siya laos eh. Parang nag-normalize. Ito dapat yung normal niya kung walang pandemic in the first place. So hindi siya technically laos. Mataas na kasi nakita nating ceiling eh. Yun nga. Kasi yun. Lahat tayo sa bahay. Tsaka literal lahat. Online. Lahat online. Tapos yun nga yung unang makikita mo dating fashionista friends. Tapos na-discover parang, meron din palang magandang vlogger na ganito. Ito, ano lang rin yung longevity ng trend. Wala pang isang taon. Siyempre, bababa rin. Yeah. Yun din yung ano ko dyan eh. Mayroon ka pa buma-add dun. More for that. Tsaka, yun nga eh. Tsaka yun nga, the everyday Skibidi. Skibidi toilet. Skibidi dupla twins. 1, 2 buckle my shoe. 3, 4 buckle some more. Oh no, yun nga. Actually, mas malakas nga ngayon eh. Pero yun nga, anything na sobra talaga, magsasawa tao. Pero hindi naman nagsabihin, mamamatay na yung ano. Iba yung laos eh. ML laos. Yun talaga. Kasi I think more than half the hour, nawawalan na yung mga sponsor nila eh. Iba na yun eh. Ibang level na yun eh. Saka yun, mismo, tayo mo, yung mga creators nga, ayaw natin sa hindi, nakikita natin yung shift sa ibang gaming na punta. Sa ibang gaming. Sa R18 gaming. Dilipat na sila. R18. R18 gaming. Mga legal gaming lang. Legal 18-year-old gaming. 18 pa rin. Need ko pa ng data sa ganyan eh, yung pagdating sa kung laos na ang vlog. As in, vlogger or like video content creator, diba? Influencer. Vlogging talaga naman niche eh. Not everyone is pagiging vlogger. Nakakapagod yun. Ako nakakaumay personally yung puro pinapanood ko vlog. Mas gusto ko pinapanood content creators. Na very niche na, no? Mayroong ginagawang gusto mo. Oo, na pwedeng kunwari. Yun nga, Ninong Ray, may cooking, may mga hindi naman sila lagi vlog eh. Pag vlog kasi, marami nagko-comment na Pilipino na yung perception nila sa vlogging is naiinggit sila. Para masaya buhay nito eh. Masaya buhay. Saktong inggitan, parang grabe. Mga guys, mga pera nila, tiyatapon lang, gano'n. So, siguro follow ko talaga yung art. Or yung paano niya i-dissect yung art, di ba? Sa content creator. Diba, meron mga skits, merong mga, mga marites, ay mga yapping, commentary, video essays, editing, gaming, na nilagyan ng twist. Sa usapang kumay mo, yun, video essays. Sa usapang kumay. Nabigat. Manood pa. Manood pa kayo. Suggest nyo rin kung ano yung gusto mo makita ng takal ni Tito. Pati yung nagsimula ako mag-versus. Ayun nga. Siguro yun doon sa pagdating sa laos na vlog. Ko doon eh, talagang tama din yung sinabi ni Reyna regarding sa parang ceiling, parang bumababa. Pero hindi siya laos. I think hindi yun yung word, pero maganda nga siyang pag-usapan. Like, feeling ko yung talagang malalaos ay yung mga content na kaya gawin ng lahat. Kasi dati, kailangan mo ng parang budget para makapag... Ngayon, phone
kasing lakas na niya ang isang video vlogging camera. Mas maganda nga rin yung phone ngayon compared to 5 years ago. Kahit 2 years ago. So in that regard, marami ka nang makakalaban sa ganong klaseng type. Kung gumagawa ka nung madali na lang din i-record, makakalaban mo yung mga yun. At may mahina na ang ano mo nun. Reach mo makakalaban. Parang nakikita ko yan yung uso dati, milk tea, di ba, boba? Nagkaroon ng rise sa milk tea. Hindi naman nawala yung milk tea. Oo nga, pero nandiyan pa rin naman sila. Pero hindi na sila yung tulad ng dati. Hindi na yung sobrang ingay lang na parang normal lang naman. Buy one, take one. Boba special. Tsaka, yun nga rin, iisipin mo rin, ano ba yung content? Kasi if vlogging in general, downward trend, yes. Pero yung vlogging na, yun nga, parang pwede mo i-categorize pa travel vlogs o yung mga talking vlogs, siguro yun yung mas downtrend. Pero, meron nga, we can take alternative rin na streams. For example rin, just chatting. Pero yun nga, medyo masikat kasi ito sa West. Parang sila Ludwig, sila C-Dog, sila Iron Mouse. Sila Iron Mouse. Na yun nga di ba type of vlogging pa rin yun? VTube. Pero it's still... I think ang sinabi ni Senpai dito lang sa Pinas. Yun lang ang data na meron siya at mas madali. At saka yun lang din man yung may worth magkapake. Kasi andun siya sa circle na yun, andun sa sphere. Tsaka yun yung mas may weight rin nga nakita niya. Personal experience rin. Actually, for me, I agree. Pero hindi nga lang sa term na laos. Siguro nag-normalize na yun. Nag-chill, nagkalma. Dito na normalize yung mga ganun. O siguro, kung nandun ka sa level na nasa kalma, babagsak yun. Pero kung nandun ka sa talagang peak, tapos nag-normal, di buhay ka lang, swabe ka lang. Lang. So dapat merong mga... Parang bonus lang yan. May mga piling influencers sa na may creative gist na i-twist yung trend nung vlogging para umakyat ulit siya, di ba? Aliw, may nagbablog na habang tumatay siya, nag-algebra siya. Nag-algebra sa go-crochet bigla, no? I got it! Diba? Yun na yung bagong puso! Lahat naman makakaisip lagi ng niche o something na magpapapopular sa kanila even once. Pero yung sustain eh. Yung ano gagawin mo after year? Gagawin mo pa rin yan. After 2 years, yung pa rin gagawin mo. Ano gagawin mo? Kausapin mo. Kahit yun lang ba gagawin mo, di ba? Reinvent yourself. Yung lagi ang sakit eh. Ay, may lang rin ako. May idadagdag ako. Yun nga medyo topic sa data. Minsan, pag nakita mo na yung data as a whole, buo, lalo na kasi uso rin to sa mga pa-business. Gusto ko lang makita yung chart. Makikita mo chart nga, biglang bumaksak. Tapos nila. Tapos parang, wala na, palaus na. Pero yun nga, isang aspeto lang ng data yun. Siguro views, mentions, mababa. Pero kita mo, bakit ba sikat ang followers? Bakit sikat ang content creators? Dahil sa community, sa subscribers, sa viewers, sa mga nanonood tsaka nagsishare. If hindi naman nagbago yun, pero kunwari mga spike lang, mga impressions pa nga lang, yung mga nakakakita, di ba, nabawasan. Pero if the loyal following is still there, then nawalan ba talaga ng value? Or parang as lower tier na ba siya na content? Or parang wala na ba talaga? Daming factor. Even yung klase ng follower at subscribe, iba-iba per platform. Hindi naman sa mas mahinang uri sila, pero yung numbers, hindi mo pwedeng 1:1. Yun rin. Diba? TikTok, example. TikTok versus FB followers versus YouTube. YouTube followers pa rin the best. Kada platform, iba-iba na psychographics yan eh. Ang demographics, psychographics, mga ganyan. The best pa rin ng YouTube for me, ng followers. Iba ang community sa YouTube compared sa iba. Nagtatagal sila. Pero pinakamahirap sa YouTube. Kasi kayod talaga lahat ng creators. Mahirap. Pero kasi pag nandoon ka na sa foothold na yon, kahit yung katiting ng views nun, mas malaki pa sa million views sa ibang platform. Kung ads ang labanan. Pero yun nga, kung habol mo naman sponsorships, iba rin naman yun. Naging parang, it's a true job na eh. Napaka-complicated na niya. Hindi lang siya, may views ka, nice one. Retention mo, ilang followers, kapal na. Magugulat ka, marami kang mga technical jargon para impression, click-through rate, ano yun? CTR? Ano yun? Di ba Crash Team Racing? Views per minute, views per second, 3 second, 5 second views. Ang dami. So, ano masasabi natin sa Laos na? Hindi siguro word yung Laos. Pero tama naman na may nagkaroon ng change. Nagkaroon ng pababang trend na... Yun nga, siguro sa gandang term is nababawasan ng views. Yung Laos, basic kasi ang Laos kasi parang wala na eh.
Nag-tone down, May nag-normalize. pinagkaiba ba ang laos sa nalipasan? Yun, maganda yun. Kasi parang yung laos kasi mas gutom yun. Oo, hindi pa naman tayo gutom. Parang yung nalipasan ka, nagutom ka, pero parang tumuwid lang. So, yung correction. So, yung word na yun. Correction. Maganda yung parang correction. mas maganda yung pagka... Ano ako sa stocks ngayon, isa sa mga umuubos ng oras. Ay, share ko lang pala, isa ChatGPT. Ayan. Nakakatawa kasi ngayon ko na talaga siya ginamit ng talagang unironically. Hindi yung para sa... Hindi naman siya para mandaya, pero para makatulong sa'yo. Yun nga daw ang AI. So, parang pwede mo na... Isipin mo na lang ano yung name ng pinag-usapan kayo si Genie. Si Akinator. Isipin mo, Akinator lang siya, pero talagang Akinator na may utak, na mas matalino pa sa'yo. Sasabihin mo sa kanya na, give me ganyan on this ganito and please lagay ganyan. Ganun na siya complicated, hindi na siya mga one-liners na parang basic lang. Tapos grabe. Inano na sa'yo, no? Parang hinaan Na-appreciate ko talaga ang teknolohiya nung moment na yun. Parang tumutunog yung Interstellar soundtrack nung kagabi ka parang una ko naisip na hindi yung mga taong mawawalan ng trabaho, pero yung mga taong magkakatrabaho using yung ganung data. Kasi parang nagkaroon ka ng wooden sword, bibigyan ka ng steel sword. Nag-upgrade ka bigla. Iiyakan mo ba na gusto ko itong wooden sword? Hindi matuto ka lang ng steel sword. Ganun lang. Ganda. Hindi naman mawawala yung wielder di ba? Hindi naman mawawala. Kailangan pa rin paano yan? Pag sa AI art, di ba maraming mga nagalit ng artists? Yung feeling ko ibang topic. Parang those can help yun nga rin. Kasi alam ko, lalo na, di ba content creator ka, meron ibang free AI naman that help suggestive art na pwede gamitin sa thumbnail. Kasi pinuputol ko lang. Yes, oo. Tapos not necessarily kukunin mo sa copy-paste lang din. Hindi siya 1:1. Kasi yun nga, makikita mo, may fault agad. 5 pala mata, tapos 6 lang yung ngipin sa harap. Diba? Tsaka feeling ko kung nandun yung puso mo doon sa ginagawa mo, hindi rin kaya ng ego mo kunin lahat yung AI. Gusto mo lang, just a push, pero gusto mo 90% ikaw gagawa. Nandun pa rin Yung AI yung magbabaw sa'yo, hindi makabalik ka. Tama. Pero hindi ako naniniwala yung sa iba na sinasabi no to AI art na hindi ako suporta na AI art na gamitin. Parang ang sinasabi ko lang, mag-circumnavigate kayo, hanapan nyo ng paraan paano kayo hindi unahan ng AI. Kasi yung technology, tataas yan Hindi natin mapipigilan yan Hindi, tsaka yun nga, yung sinasabing na umaaway sa AI art, yung mga tao rin nagpapakatanga na parang, gawa ko talaga yun nag-input lang ako ng 3 keywords. Yun, alam mo, mali kayo doon. Mali talaga yun. Kaasiman na yung gano'n. Talaga wala kang talent. Kung ginamit mo sana siya as inspiration. Tapos gusto ko lang rin to go back sa sinabi mo, Jed. Naalala nyo yung issue with Corridor Digital na pinopromote rin kasi nila AI art, pero they did it wrong. But what they did right there is because sila rin, acquaintance sila, gumawa ng art style. Now, with that art style, parang finid nila mga good samples. Gumawa sila doon ng automated video na with that style in mind. Consensual na binigay. Consensual na binigay. Kaso nga lang, it wasn't executed properly, pero nagka-issue rin sila in terms of distribution kasi parang kami gumawa. Parang may yun nga, saktong technical terms rin, we understand naman na yun nga, it's very different from homegrown human-made. Tsaka yun nga parang yung pinakapangat sa AI ngayon, naaabuso. Yung AI, hindi ka naman papalitan, hindi dapat siya ginagamit pag bobo ka, pero pag nabobobo ka lang. Pag nabobobo. Maganda. Parang tulong sa'yo Isa hindi ka makakuha sa sarili mo So ano ba yung inspirasyon? Tapos yun nga, siguro example si Jobstreet nga, di ba? Na parang yung nag-trendjack siya recently sa resignation ng isang politiko. Tapos yun, feeling ko, okay yung pagkagamit ng AI art, pero yung caption and everything can be more sensitive sana. Parang they was jumping agad, parang gawin natin agad, pero nga, gagawin talaga yun ng AI, pero the fact na pinost mo ng medyo bad taste. Parang political ba yun nga, mas naging political tuloy yung out kaysa sa parang, yun nga, magkakahanap kayo ng job sa amin, pero naging oops. Yun yung human touch. Hindi mo talaga matatanggal yun Magiging either cringe siya or
out of touch mangyayari. Tsaka alam mo, just wrong. Kaya yung kabilang panic, pag nakita yung jobs, alam nila. Kaya pala pink rin sila. Nakakaalangan. May napanood nga ako, AI plays Pokemon Red for parang 60 hours ba yun? Pero siya pinaka-tone down na yun to 1 hour. Makikita mo yung parang best move, tapos nilalaro niya talaga. So para lang siyang tao na hindi nagugutom So essentially, at least in that regard, natutuwa ako na yung AI, hindi naman niya alam agad. Pinagdaanan pa rin niya, yung pinagdaanan ng isang tao, just times 1,000. Which is good. Alam niya. Ang AI naman, hindi naman siya parang taong nabuhay lang. Ano siya a record accumulation siya, accumulated knowledge. Ang bobo kasi based doon parang screen, nakatitig lang siya doon sa isang pader ng cave. Naisip ka for that moment, ito yung best move. Tapos ang ganda, ma-accumulate, nakita mo. Ganda nga yung panoorin niya yun. Yun rin yung may diba? Parang time-lapse ng all previous efforts. Ayun nakikita mo yung learning part. Makikita kasi may machine learning. Mami-mirror may sarili tayo. Ganun din ako. Diba? Tapos, yun nga rin, yung ganyang klaseng components, kailangan mo i-consider kasi AI, hindi talaga siya super smart. Sing talino lang siya nang pinapasok mo. Nakikita nyo rin yung video, yung ginagaslight nila si ChatGPT na 1 plus 1 is 3. Nakita nyo ba yun? Na parang wrong. That's hanggat din nga mag-agree. Yeah. Parang yung video ni Filthy Frank, yung may tiyata yung robot. Ito na yung accumulated na yun. Emotion. Pero siguro takot ako sa AI mismo pag talagang yung mga tipong sci-fi levels. Skynet na. Gago. Ewan ko si Elon, natakot sa AI, di ba? Parang magbigay siya ng warning. Yun ba yung inevitability natin? We will be gods to create a living sentient being. Pero malay ko, medyo diluted na yung warning ni Elon dati. Pero yun, at least tama siya in the aspect kasi na yung sa corporate part, yun yung nakakatakot na pariwara lang nila gagamitin. Siya nga, Sarah Connor, I came here for ads. Oh no. He knows my algorithm. Ang hindi mo may AI yung yung pinakita na account ni Awit Gamer. Nakita nyo ba yun? Awit Gamer? So, yung parang ang kanyang issue is daw, may demo account daw siya. Well, sa sponsor, ang context ko, parang may demo account siya sa isang gambling platform, tapos parang may pera doon na pumasok. Tapos parang, hindi ko na kung nanalo siya, natalo ng amount na yun. Basta malaking amount, million. Tapos na-call out siya kasi mukhang demo account. Kasi ang laki daw masyado. Sunod-sunod panalo. So, parang ganon. Ewan ko. Normal lang magkaroon ng demo account. Pero pag sinabi mo hindi siya demo account, doon ka magkakaroon ng problema. Naman Kasi ako ako ng demo dati ng Genshin Impact. Diba? Pero naman yun? Like, para magamit ko yung mga skins. Hindi ko sinasabing sure na mananalo ako ng gacha sa ganyan. Binibigyan ka ng hindi na daya. Hindi siya dayaan. Yun rin yung paraan ng mga developer. Para hindi mo madaya yung normal na naglaro. Kasi yun nga, parang, nabusta. Diba, issue rin naman yun. Nakalimutan kasi nila pag pagdating sa gambling. Gusto kasi nilang kumita. Hindi kasi yung point ng gambling. Ang point ng gambling is, magamit yung pera mo to gain money pa. So, either maubos mo lahat ng perang meron ka, ano ka ba, may pambayad ka ba na renta ng bahay? Meron ka ba pangkain? Baka doble na pambayad mo. Kaya meron ka talagang gambling money na tawag nila. Parang 5% lang ng mo. Tito, supporting gambling? Kasi ganun din. Industry kasi yan hindi mo rin siya mapipigilan. Just the same way na hindi mo yung mga nagpapaka-chastity, yung kuyari, pagdating sex, pipigil na sa nila. Tapos in a spark of dahil ang tagal nilang hindi naipon, they do yung pinakabobong pwede nila gawin. Kung normal mo na siyang ginagawa na pa, responsable na ako. Dr. Disrespect. Diba? Ibang gambling yun. Ibang gambling pala yun. Ibang disrespect rin yun. Disrespect na yung ginawa. Ganoon din sa gambling, the way na pag gustong-gusto ko pero masama yan Hindi. Gawin mo, maging responsable ka in handling yung gambling money mo. Parang kasi yan, sa industry since time immemorial, panahon pa ni Jesus, may gambling na Ito naman. Tsaka yun nga we shouldn't shy away. Ano ba yung gambling? Kasi mga naglalaro, mga nagdodota, magbabalorant, may gambling din, di ba? Yung mga lalo na mga gacha game players, alam niyo yan. Gacha. Mga tapos, same din yun na same energy yun ng gambling. Pero, di ba, masama pa rin yun. Ganun din naman yun. If abusuhin mo sarili. Tsaka yung dito kasi sa
situation natin sa Pilipinas na third world country na laganap ang poverty. Gusto mo kasi ng easy easy money. Mahirap ilagay yung gambling sa ganito pa. Hindi pa mature yung Pilipino na intindihin yung gambling. Pero walang easy money. Walang maswerteng gambler. Ang ano nun parang paradoxical yun. Yan nga. Tingnan mo si Sunad Siguro kung sasabihin mong swerte isang tao, yung moment na yun. Pero syempre compound chances yan of winning or losing. Siguro no first year, panalo siya. Yeah, swerte nga to si Tito Jun. Okay. Gawin niya yan for 10 years. Tingnan natin. Kung mababawi niya, di ba? Hindi mo masasabi. Hindi, tsaka meron na tayong example actually. Meron ng twice in recorded sa Philippines. Nanalo sa Lotto. Wala pang isang taon, mahirap na uli. Tapos parang saan yung ginastos? Nagpusta uli kami. Iba kasi pag yung yaman nakuha mo lang, hindi dun sa good habits na dala-dala mo. Yes. Oo nga. Kasi masasabi mo bang yaman, pag tingin mo lang doon, is perang panggastos. Yeah. Diba parang, yun nga Rich dad, poor dad. Ano yung pinagkaiba ng wealthy sa rich? Dapat nasuutang ka palagi. Hindi, pa. Pero yun nga, how you value, tsaka how you use, yun pa rin ang resources dun yan. Basta, siguro kung masabi sa mga gusto mo mag-gambling ngayon at nangangati ka, kasi gusto mo lang ma-scratch yung itch. Magsugal ka, pero magsugal ka na alam mo, pag eto na gastos ko, mag-ipon ako 1,000 sa buwan, gagamitin ko to pang sugal. Ano man mangyari, manalo, matalo, ito na yun. Next month na ipon ulit ako. Kasi nagbi-build ka ng habit na, okay, nagtitipid ka ngayon. Sabihin, kaya mo makontrol sa sarili mo. Parang yun ang maganda. Yan, ginagawa ko pag sa, ano ba to? Yung sa Genshin, yung Welkin, yung every month meron kang 1,000, may primo, 2,900 primo dyan. Ano yung login? Mag-login ka lang araw-araw. So, babayaran. sinasave ko yung pera kada buwan. Okay, ito, 250 pesos. Instead of paying yung sarili mong pera? I mean, 250 pesos, portion lang. Yung sinabi mo, sinasave ko nga para yung tumaas yung chances ko na makuha yung character na gusto ko. Hindi nga, sugal yan Mahirap lang talaga kasi pag ang kalaban mo talaga yung mga psychological, like, gutom na akong tagal ko ng hirap, gusto ko na makatikim ng unting joy. Mahirap talaga labanan yun. Nanalo naman ako last week. Mas magala yun. The gambler's fallacy. Natalo na ako ng 5 beses, siguro panalo na ako. Wala mo lang pakialam mundo sa ganun. Pinadukan sa computer, sa sugal ka, tapos yung sa likod mo yung asawa mo may dalang baby. Teka, ito times 10 ko na to para sure. Times 10 ko na to, baby na talaga, ulit Yung dopamine hit no? Iba rin Nakaka-addict rin Tsaka pinupush kasi talaga ngayon sa climate natin. Kasi doon kinukuha ang karamihan sa tax natin. Sa gambling. Kasi malakas ang pera So, yun ang easy na Kaya nga malakas ang crackdown sa Pogo. Kasi hindi pwede i-taxan yun Mahirapan taxan ng gobyerno sa mga illegal So, legalin yun lang. Where's our share? Wala, share nga natin yung kukunin. Pero ngayon nga, naintindihan natin yung gambling industry, pero hindi pa handa ang Pilipinas, hindi pa mature sa gambling. Nahirap. Karamihan tao hindi pa educated sa how gambling affects you subconsciously. Kasi kung kaya hindi mo naman gusto mag-gambling, huwag ka na mag-gambling. Pero kung meron ka itch, make sure na prepared ka para sa itch na yun. Tingnan mo sa US, yung mga cities like Las Vegas, grabe yung industries doon. Laganap ang gambling, pero hindi naman buwabagsak yung doon. Talagang yung economy nila. Kasi doon kilala sila dito, sinisimot tayo ng mga Pogo. Kailangan mo din ng kapital Kailangan mo ng malaking kapital sa gano'n. Kasi nga, pag pumapasok ka sa gambling, iniisip mo na, gusto ko pang kumita ng mas malaki. So gagamitin ko yung naipon ko para kumita ng mas malaki. Yari ka doon. Kasi parang natalo ka, wala na. GG ka. Tapos isipin mo rin perang pang gamble mo, wala na siya. Yun. So kaya mo bang mabuhay kung wala na yun? Kung hindi, huwag mo gamitin gano'n kalaki. Don't. Everything is a gamble. Parang nung crypto lang rin yun dati. Axie. Crypto. Bili agad ng Bitcoin. Nangyari sa Axie. Yun ang laos. Yun ang laos actually. Nangyari doon. Bumagsak yung price. Pero kasi bumalik yung Bitcoin, di ba? So bumagsak yung Axie. Tawag dito? Yung coin nila. Small fish lang naman yung SLP, pati yung coin. Ayun yung SLP. So bumagsak na din na sila bumalik dahil wala na masyado naglalaro. Wala na masyado naglalaro. Tsaka merong economic play ang nangyayari. Ang mga tawag mong whales, hindi lang yun nasa gacha game. Na mga totoong tao rin yun. Na makikita sa stock exchange. Nila, minamanipulate. Manipulate. Market manipulation. Isa rin yan sa mga hate dito sa stock sa Pilipinas. Ang laki ng mga manipulators. Tapos yun nga lang, mas delikado sila in crypto area. Kasi since walang regulation din, tsaka mas malakasan yung mga inner circles dun. Ayun, good luck sa... Tapos malaki hawak nila, laking
Yun rin, no? Parang bump agad eh. Literal na rug pull na wala. Mahuhulog ka na lang sa ilalim. Sa mga may aksi pa dyan ay Asa pa kayo, 3 years pa. Asa pa. Yung at least kung na-enjoy nyo, masaya naman siyang laro. Masaya naman. Convert mo yung joy into peso. Yun ang Pero hindi pa rin naman kumita sa akin. Pero yung ako sentavo eh. Actually, it's still nice, diba? At least yun, passive income na. Pinaghihirapan. Pero hindi ka na pwede gumawa na parang farm. Yes, hindi na siya pang kabuhayan. Hindi siya parang manok nila Manny Pacquiao na pagkasabong. Si Manny Pacquiao na yung manok eh. Tinola na yun. Tinola na yung aksi. Mas parang pagpag na nga lang ngayon yung aksi. Diyos ko Lord. Rest in peace. So, yung ininvestan ko nga doon na coin din, wala na eh. Anong coin? Lumipat na, ba invest na nun? Ano ba yung Phantom, tsaka Matic dati. Ay, Matic is connected sa FB, di ba? Oo, may mga partnerships sila. Yun, yung partnerships. Narinig ko nga. Starbucks, mga gano'n. Hindi na umakit. Yung Shiba Inu, naabutan nyo ba? Yung token? Hanggang ngayon, meron naman. Meron pa naman. Pero heavily influenced yung Musk. I was there. It was piso stock. Ako bilang, nasa banyo tumatay, bilang umaakit, gumagano'n. Ano yan? Bili na! I am the Senate. Bumili ako 2,000 pesos worth. Damn. Tapos after 8 hours, umiinom pa ako ng birthday na pinsan ko. Hindi, umakyat. So, mabog 2,000, binili ko, yung starting ko. Tapos nag 12K. Tapos gusto ko, patasin pa na, tapos nakatulog ako. Pagkagising ko, mga 3K na lang. At least nasa positive ka. Nasa positive ba? Pero yun na, ganun ka. Tayo na naging 20. Pero yung nga rin dapat pala sinel ko na. Yan nga yung remorse ang tao. May something sa ganun. Buyer's remorse? Hindi. Parang stock remorse. Ganun yan na parang gusto ko pataasan. Pero dapat simula pa lang, 50% okay na ako. Win or lose. Kasi at least nalalock-in mo na yung games. Yun yung sakit daw eh. Naglalagay ka ng mga markers dun sa chart. Yung nga rin, mga nagbe-bleed through na sakit ng gambling, makikita mo sa ibang lugar. Gusto ko pa. Ayun yung mali ko, kaya hindi na ako nag-gano'n. Ang panalo mo dyan is true time lang na wag mo siyang tignan. Lagay mo lang, balikan mo na lang. Kasi ang stocks, well, ang alam ko sa States, is parang lagi naman tumataas eh. Parang 5%. It's historical data naman. Dito lang sa Pinas, hindi. Kasi PSEI ang ating parang, yun yung accumulation of all the stocks eh. PSEI, baka naman. Hindi sila malakas eh. Parang, ang tawag sideways. So, parang 5 years na since the pandemic, hindi pa rin tayo nakakabawi. Which is most of the countries nakakataas na. Kaya tinatawanan yung Philippine Stock Exchange. Mahirap nga talaga sa Philippine Stock Exchange. Unless, ang maganda na lang siguro dun is, yung 10% tax lang na makukuha mo pag sa dividend. So, maganda mag-invest kung gusto mo is dividend-paying stocks. Na, kunyari, ano ba yung dividend-paying stock? Ang dividend-paying stock, kunyari, bumili ka ng PLDT na mayroong 5% na dividend stock. Kung nagpasok doon 100K, every quarter, you get 5% minus 10% of the tax deduction. So, kung di ako magaling sa math, ilan ba 5% ng 100,000 kunyari? 5% is 10% is 10,000. So you get 5K minus 10%. Tapos di ko lang kung for the year na yon. So divide mo pa. So kung 8% yun, divided by divided by 12. Pero kasi nakukuha mo siya quarterly. May mga taxes pa kasi. So isipin mo lang, that's money na hindi mo makukuha sa bangko. 0.002 ang bangko. At least yan ang legit passive income. Legit. From a trustworthy stock. Or digital bank na accredited. Pwede rin digital bank. Ng BSP. Ang maganda lang kasi sa stock kasi, pati yung value ng stock tumataas. So, binabayaran ka na nga ng dividend. Tumataas pa siya if maganda nga ang bigay. You have to make your due diligence na aralin kung bullish ba siya o bearish o mga ganun. Ang gusto ko i-try aralin pero walang time or yun nga, hindi ko pa na yung Forex. Talagang kikita ka foreign exchange. Isang na naman nga yan. Masaya din yan kung nasa circle of influence mo na mahilig ka sa ganun. Masyado silang fight kasi. Parang ganun lang sila. Mas stable naman yan. Mas stable yan. Mabagal lang so, pwede kang magbungi-bungi doon ng trades. Foreign exchange. Bagsak ang Japan Mga day traders. Yung Japanese Yen. Bagsak. Yung mga pwede mag-sponsor sa Japan dyan. Kita po pala. Yung sinasabi nila na masaya sa Japan. Meanwhile, ayusin na nila sana yung working system nila para magkaroon ng anak yung mga tao dun. Feeling isa rin na nakaano sa economy nila eh. Nakahinder. Nakahinder. The shame.
Kasi saktong rich dad, poor dad talaga yung mga Asian eh. Una utang para kumita. Ano naman, meron naman siyang parang good, di ba? Yung rich dad, poor dad, or yung Japan? O yung Japan. Yung utang agad. Kasi business-minded gano'n naman, mostly, mga naglo-loan diba? Kaya ka rin umuutang, alam mong may mapagpupuntahan. You're investing naman. Invest. I think Investing that's is a a good risk. point. Yeah, but that is still a risk nga. Yeah. Kahit anong positive, kahit anong data, insights man mga if it's within the business or if it's something na, yun nga anything na gusto mo kumita ng pera, may pera. Pera, it's always a risk. Lagi naman. Yeah, parang invest anything you're willing to lose. The same with gambling. Gamble money you're willing to lose. Like, okay lang. Pag nawala, okay. Pero gambling yung lowest form of investment. As in, yun nga dirt. It's not really investment eh. Hindi namin you're just lucky or you lose. Hindi namin kinokondo, it's just part of the industry. Boring kasi ang investment stocks. Boring siya, parang there's no fun. Fun kasi ang gambling. Parang, like, ako yung gold coin. Tangin na sana, ganyan yung trend. Doon yung mga influencer ng ML. Tapos biglang nag-stocks. Uy, tangin na yung PLDT, tumataas na scatter! Tapos hype na. May bagong promo na. Scatter na. Yung mga PLDT dyan, tangin na yung globe. Napansin ko nga ngayon, bagsak yung mga telco. Parang Converge, Dito, Globe, bagsak lahat. Gomo. Alam mo, nakakasala kasi pag tinignan mo yung sa ibang bansa, yung kanilang Magical 7, ang gaganda. Facebook, Amazon, Nvidia. Ba't yung tech natin dito kung tae? Nakakainis. Wala, hindi tayo nag-invest masyado. Hindi nga tayo nag-invest. Alam mo kung bakit? Sila yung bumili ng stocks ng Magic 7. Doon na punta. Kasi iba na lang wag na dito. Sabi mo kasi good investment, pre. Bibili rin sila. Brain drain dito. Nag-aalisan mga Pilipino. Huwag na mag-invest sa Pilipinas. Tsaka for the longest time, sobrang na-push back ang 5G in a yung 5G global na, net. tagal na narinig, no? Wala pa rin 5G dito. Hirap. And hindi siya accessible nga. Meron 5G, maganda router mo, okay, 5G. Maganda yung connection mo with fiber, as in yung optical fiber. Yun, legit 5G. Pero saan lang? Mall, lobby, mga paid lobby, di ba? Pero yung promise kasi was in this couple of years, even before pandemic pero nasana tayong 5G ready na country. Ano bang maitutulong ng besides faster internet? Ano yung parang economic, niya? Faster internet, mas magandang business yun. More for convenience in most aspects. Kasi if may 5G ka, mas reliable ang digital banks. GCash, Maya, GoTime, less maintenance, reliability, at better security. Yes. Kasi lahat ng mga nababalita natin na video, pati GCash na na-hack, that is, yung mga isang factor dyan is yung latency, pati yung mga inputs. If mas mabilis yung network natin, mas madedetect na system nila. Pati rin ba rich? Pati rin ba rich? Like, mas madali ba magkabit ng 5G sa mas mahirap ipasok ng mga wires na area to get more net? Kasi more people, more, alam mo yun, more part of the business, more money, more economics and shit. That's one factor din. And I think connects with yung technical aspect nga rin. In terms of hardware, yung 5G, mahirap i-transition lalo na yung mga napag-iwan. Yun nga Pero, yun nga, at this point in time, yung 5G should be better, has better adaptability. Saka magagamit mo agad sa ibang mga industries. Yes, diba? Tsaka yun nga, marami rin magandang free tools, not only AI, pero meron na tayong mga free tools online, may mga free Photoshop, not exclusive with Creative, may mga management trend. Na yun nga mga ganun. Tapos parang sariling sikap muna na nagre-resibo pati filing. It's good to have access. Kasi the way AI helps other industries, ganoon din naman, yes, diba? Tapos nga, parang sayang, meron na tayong capability yun, pero wala basura internet Sayang. Parang binabalik tayo sa sa dating panahon kaysa dapat keeping up tayo sa modern times. Ano ba ang progressive? Kundi action word. Ang gusto ko sanang investan nga na industry is yung energy. Tsaka mga resources. Kailangan maghanap ng mga magagandang sources of energy. Maganda yung mga renewable, no? Yung mga renewable sources. Kasi malapit na maubos yung mga natin. Yung mga fossil fuels. Yeah, speaking of which nga, may kakabili lang ng SM sa parang stock ba share sa Crate, Citicorp, yun sila, parang, yun nga, gumagawa ng mga renewable ways to get energy, windmills, hydro pumps, nuclear power, ganyan, whatever. Basta, hindi pa nuclear, basta mas healthy for the environment. Mas healthy. Yung mga kasi, yung mga healthy sources, like yung mga wind energy, geothermal, solar, they're shit.
konti lang nakukuha nilang Kailangan nila mag-invest pa sa tech to make it mas efficient. And nasa more better storage capacity. Oo. Tsaka, pag alam ko pala lagay ka ng windmill, tsaka mga ganun, hindi mo pwedeng gawa ng mga bahay or ng buildings eh. So, nakakatulong ka din sa nature. Kasi parang no touch. Talagyan. Tsaka yun nga, better is yung may integrate. Yeah. Tsaka, yun nga rin eh, if mauuna ang sustainability sa pag-design, di ba, wouldn't that be great na rin? Yeah. Urban planning rin, isang comment, pero baka speaking of sa traffic na napag-usap, yung uno-una natin sinabi, nag-full circle. Bumalik sa kasalanan, kaya rin matraffic dito. Pangit ang urban planning na start dito. Di ba, ang urban planning daw sa Manila kasi originally dapat para siyang water city. Kasi Archipelago? Oo, hindi water city, para siyang kasi di ba Ilog Pasig tapos interconnected sa Manila Intramuros, yes. So gagawin siyang parang ano yun sa Italy, parang Venice level. Yung may mga sa ilalim na boat, bangka. Hindi naayos. Nabasa ko na sa forum dati pero hindi ko makuha. Urban planning dito na yan. Ano yung mga kalsada wala nga rin planning minsan. Uban lang. Kasabihin ng Waze na mag-U-turn ka, tapos may nakaabang na enforcer, sir, bawal po dito eh. Hingi na. Hindi, tapos yung malala, pag no left turn, sige, pagkaliko mo, sir. Ihuli ka, sa genjutsu ko, sir. Ano yun, sir? Tapos pagkatingin mo, naku, alas 5, merienda nga pala. Ay! Parang yung sabi pa ng isang enforcer sa amin, nung dati, syempre, yung nag-conquest ba tayo na? Ano ba gagawin nyo para maayos natin to? Drive ka na umalis. Huwag ka bumalik. Traffic. Ano tayong pwedeng gawin? Kasi nun talaga verbatim. Ano po gagawin natin, sir, para maayos natin to? Gusto mong galing sa atin eh. Yun nga eh. Ayaw nila magaling sa kanila. Ay, nako. Meron rin akong, hindi naman siguro hot take, pero sa mga polis? Hindi. Sa traffic. Ayoko yung ginawa nila sa bike lane. Ayoko yung bike lane sa kalye. Tangin ang mga bike lane. Hindi kasi yun nga, yung gusto kong point lang agad, reactionary siya. Maganda yung biking. Pero for them na, okay, may bike lane dyan, two-way na nga lang yung daan, tapos parang giveaway. Tapos parang... So dapat dagdagan yung road. Instead of lang yung road, eating the road. Gawa nilang paraan para magka-road ng road. Not necessarily dadagdag na mag-i-expand. Gagawin lang rin naman parking ng mga tanga. Diba nakita mo, luwag-luwag ng kalye, 4 lane, pero yung 2 lane, ginawang parking. Parang, alam ko nagka-congress at saka senate hearing dyan sa bike lane. Binupush din kasi nila yung parang sa roads in general, kasama yung bike lane. Sumuko na sila. Parang ang isa na ng solution nila is to develop the other provinces na malapit like Bulacan, Pampanga. Don't want to play with you anymore. Kasi as in lahat congested na sa Manila nagpupuntahan eh. Di ba, mga ibang mga sa probinsya, punta ako Maynila para maayos yung buhay dun eh. Kasi provincial rate tayo dito eh. Kaya gusto ko nga mas ma-develop pa yung Visayas at Mindanao. Exactly. Mag-level. Mega Manila nga. It's time to be modern. Tignan mo yung sa Japan, yung mga islands, yung Honshu, yung ang daming mga develop, hindi lang Tokyo. Hindi naman masama yun. Sa mga LGU. Parang there's plenty of resources to go around naman eh. Sayang. Kesa nag-uunahan sila sa Luzon. Sa LGU nga kasi may mga gusto kasi ako mas maraming steps. Mas maraming trickle down yan. Kung yung mga taga Mindanao makukuha agad doon, paano makakakuha ng in-between doon? Tax, dadaan sa congressman, dadaan sa senador. Akin na yan ha. Dadaan sa ninong ng congressman. Ito para sa anak mo. Kaya nagtataka kayo, may pinapagawa pag December. Siyempre kailangan ng project. Tatawa ako yung mga basketball court, tapos yung mga... Yun okay pa ako doon, yung medyo wholesome, yung may liga, may effort. Pero yung tipo maninira ka na lang ng kalsada. Naninira ng kalsada. Meron di ba kahit okay naman, no? Kahit maayos naman. Yung politician na nagbabato ng basura sa ilog, tapos kinapulot. Nalala ko, tagal na nun For photos ito. Mga ganun. Tama na nakita ko. Gusto ko yung mga hindi politician, mga government workers na nahulog dun sa bridge. Grabe, classic yun. Classic, Hindi, nakita ko inayos nila yun eh. Deserve nila yun eh, para malaman nila yung pag napapabayaan nila ang isang parte ng kanilang sinasakupan. Yung nga rin yung irony nila eh. Pumunta sila doon eh, nag-check sila kasi okay yan! Okay pala. Dumaan si Hammerman eh. Nahulog. Nakakatawa eh. Minsan yun lang yung acts of God na natutuwa ako yung mga gano'n. Parang parang finally, karma. Mga gano'n rin eh.
Pero ano naman, kudos naman talaga sa government. Mahirap naman talaga yung trabaho nila. Kasi minsan kahit good yung ginagawa ng isang yung in-between, yung kumukupal, nagko-corrupt. Sila ang hindi naman namin kilala kung sino man nasa ilalim. Pero accountability. Kaya nyo mapupunta. Kayo pa rin talaga. Yun ang iyong responsibility. So, siguro doon, malinis yung linya mo. Yun na lang. Nga, sabi naman ni Uncle Ben yun kay Spider-Man. Yung great power, kayo rin may responsibilidad. Pero nga, ang dami rin kupal, mga contractor, di ba? Yung mga horror story rin. Naku po. Yung mga meron na contractor, meron pa subcontractor. Yung kinuha ng contractor. Tapos next year pa pala papasok yung subcontractor. Subcontractor. Huwag nakaranas ako na girl. Ako yung contractor sa work ko dati. Tapos, kumuha kami ng contractor. Tapos yung contractor, kumuha pa siya ng isang contractor. Ano pa silbi ko? So, isang booth. Kasi nagtatrabaho sa events dati. So, meron kami kliyente. Tapos, gumawa kami ng booth sa isang event. Tapos, kumuha kami ng contractor. Tapos, si contractor, hindi niya kaya gawin yung ilaw, yung special lights, mga LED. So, kumuha pa si contractor namin. Okay, go lang. So, yung contractor, kumuha pa ng isa pang contractor para gawin yung ilaw. Tapos na-late yung contractor. Nalaman mo. Sinabi niya naman sa'yo. Kasi tinatanong ko sabi ko sa contractor, sir, nasaan na po yung yung ilaw? Wala pa. Magsi 6 o'clock na. Magsisimula na yung event. Dumidilim na. Wala nang ilaw. Sorry, baliktad. Magsi 6 na, magsasarado na yung SMX. Tapos wala pa po yung yung gagawa ng ilaw. Tapos nalaman ko pala, contractor din pala yung kinuha. Puta. Pinahita ko yung corporate. Hirap pala ng contractor. Tapos nag-sorry pa yung contractor na yun. Yung subcon, sorry po ma'am. Tapos nag-sorry kinuha lang naman yun. Di mo nakasalanan yun. Hindi, nag-sorry sa doon. Sa hinire, nag-hire sa kanya. Tapos yung nag-hire sa kanya, nag-sorry sa akin. Tapos ako, nag-sorry ako doon sa client. Nag-sorry, train. Corpo. Yun nga, pag mali na isa, magiging mali na lahat. Kaya ano na ako parang medyo libertarian ako sa mga government shit na process. Ayoko na ng mga government processes na haba. Simpler is better tayo. Kung kaya mo pa simple isang bagay nang may same effect, yun dapat ang best course of action lagi. I mean, siguro that's just a political preference lang na gusto ko less yung mga government process na mas madali para sa mga tao and para sa mga businesses. Yun nga parang may presyo yung convenience talaga. Yeah, yun na. You get paid for the convenience. Yun, malapit next year, mag-election na. Bilis na. Yung mga convenient na May i-offer. 2025. Senatorial yun, di ba? Pero hindi ba siya presidential? Hindi pa ba? Hindi pa pala. Wala pa 6 years. 6 years. So, kailan ang presidential? 2028? Grabe. Yes. House of the Dragon. Tanong natin sa comments. Black Dragon or green? Di ba green na mga si Sarah? Tanong natin sa comments kung agree ba sila. Saan? Sa senatorial top. Wala na, doon na tayo sa next. Vape pa more. Hindi vape yan. Vape pa more. Yung chili garlic. Kayo pa kinain. Ano pa yun? Dati naman baka pati last month mo na chili garlic, sisihin mo pa. Hindi, ano yan. Doon kami mga doktor dyan, nakakasama ba ang pang-vape? Ito. Napipigilan ko naman na yun. Hindi, alam mo kung saan yan. Masama. Sa iced tea yan. Sa iced tea, bakit? Sugar natin yun. Sugar, Makati? Hindi, sabi mo, chili garlic. Yun yata, ewan ko. Pick your poison. Ako nag-hypothesize. Hindi naman. Masarap to marinig sa ASMR ng podcast. Okay ka na ba? Pwede ba, suntokin ko nga lang alam mo din. Tapos bumalik yung Adam's apple. Nawala yung mga akala ko tulog ng message. Pero tagal mo na ginagawa na pa rin ako. Huwag kayo magbe-vape. Hydrate. Paano may lumapit na sponsor sa'yo, vape? Hindi. Hell na. Iyo. Papa-vape ko sa aso. Hindi, joke lang. Marami nga mga nagdadala ng vape. Hindi ako mahilig sa vape. So, weird siya i-plug. Tsaka, hindi ko ma-picture sarili ko na gano'n. Kahit naman sa gambling, hindi ko rin siya hilig eh. Kasi nga parang absurd niya. Absurd na. It's the lowest form of investment. Kumbaga, if you're gonna use your money para kumita, marami naman iba pang ways. Parang gano'n. Pero kung gusto mo ng fun, maghanap ka ng fun na hindi magastos. Laro ka. Laro ka. Malaki joke! Malaki masaya gaming eh. Di ba yung mga creative people na mahilig mo sigarilyo, yung mga writers? Yan naman, nag-weed nga, di ba? Kanya-kanyang poison eh. Hindi, kanya-kanyang bisyo nga. Iba kape. Iba kape. Isa drug. Sugar, food, lahat naman ng bisyo. Ano bang bisyo ang sinusubukan yung labanan? To be the better man or woman? Comment kayo. Bisyo. Baby ko.
Ano ba? Feel ko pero bisyo yun, yung bisyo. Feel ko sa'yo, ano ba sa'yo, work? Ako gusto kong bawasan yung work. Yung bisyo na... Workaholic. Gusto kong bawasan yung work ko by, yun nga, ang tinatry ko is to delegate yung task, ganap na ibang tao na magkakatiwalaan ko gawin yung task, yan, mga ganun. Gaya mo si PewDiePie, nagta-travel na ano. Yeah, yun, ganun. Kaya subukan ko. Parang meron kasing parang nagging na parang kumakain sa parang, bakit ka ba't ka nagre-relax? Ba't ginagamit mo yung pera mo sa sarili? Parang may ganun eh. Parang hindi mo deserve. The breadwinner, kailangan ko siya i-lessen. Okay lang naman meron. Yun naman masarap. Pero gusto ko siya i-push down na konti. Tama yan, huwag ka magpapahinga. Deserve mo naman yan. Hindi nga daw ako nagpapahinga, di ba? Oo, ipag nito. Ano pala, lagi daw nagpapahinga pala. Isipin nyo yung YouTube niya, every other day may content sa YouTube. Alam niyo ba kung gaano kahirap yun? Kung gaano kahirap yun? Hindi magigets nang hindi nagko-content creator. Nagbe-video lang daw ako. Dali lang yan eh. Huwag ka lang. Kita naman nakita niya na first hand. Yung sa usapang umay nga lang na ginagawa ko, ganito pala yung dinadaanan nila Super iPatch Wolf, sila Gigak, yung research na gano'n. Sino ilang minuto lang yun? 8 minutes? 8 minutes. Ginagawa nila oras, 40 minutes na heavy edit sa buwan. Hindi ko naman baka may mga editor din naman sila, no? Well, sa simula, wala. Pero yun, kung nakita mo na yung product nila, yun nga, sabi mo may naging rin na in terms of kailan mo bantayan na quality. Bantayan na alam mong hindi mali. Pero nakaka-proud din na makita mo yung output mo. Yun naman importante. Kasi kailangan mo siya maging proud enough to keep doing it 100, 200 times nang hindi ka napapagod. Or at least hindi ka nawawalan ng fire. Ang hirap din kasi mag-edit, pero nice. Tsaka hindi lang naman kasi editing or content creation ginagawa namin. May kanya-kanya rin kayong buhay, may kanya-kanyang work na iba. Diba? Kailangan ko compartmentalize mo talaga yan. Kaya malakas din ang surge sa mga editors eh. In all aspects, photo, video, audio, malaking bagay. Ikaw ng bisyo. Ikaw muna. Isa lang isa lang. Ako dalawa eh. Kaya sabi ko isa lang, marami kang bisyo. Wala po kong bisyo, malinis po ako. Anong bisyo na try yung tanggalin? Ikaw na muna. O lesson? Masama yun sa akin. Sige ako. Well, syempre, bisyo is vice na. Paulit-ulit. Wala naman problema pag gacha game na yun. Sakto nga na lang. Ano self-denial? Yun nga eh. Saktong grind lang rin. Minsan talaga, hindi mo mapipigilan sarili mo sa magandang PNG na nakikita mo dun. Yung parang gusto mo sana mabawasan lang yung yung pag-indulge mo dun. Yun nga rin. Tsaka yun nga eh. Saktong vicious cycle siya eh. Parang hindi mo naman sinaspoil sarili mo, pero may event ngayon. Tapos pagkatapos sa event, mayroon may survey. Pagkatapos sa survey rin, kailangan mo i-grind yung mga abyss para idaan lahat para ma-upgrade mo. Yeah. So, ano ba to sa Epic 7? Halo-halo. Halo-halo. Yung mga sinishare mo sa akin randomly ng mga games nakita mo na ba ito pa? Mga pwede palaro sa'yo. Nandun si Rem, no? Yung Epic 7, tutuloy ko pa yung story. Pero yung Zenless Zone Zero, may Hoyo Burst, Cognosphere. Baka podcast, sponsor. Mag-guess rin yung character dito sa podcast. Pwede, dito sila. Gusto po namin si Alexandrina. Maganda ang service niya, balita namin. Ikaw, Tito Jed. Ay, nako. Ano ba yan sa akin? Ano yung bisyo? Isa lang, kasi alam ko marami kang bisyo eh. Isa lang. So, yun nga, sabi mo nga maraming bisyo. Ano yung parang point the out best ko siya siguro sa yung bisyo ko is yung coping ko. Ay, meron ng mga coping mechanism na pag na-over, na ako. Stimulate. Hindi naman masama mag-cope. Pero paano yung coping? So ano yung bisyo mo? Stress release or yung pagkuha, mga personal problems, mga ganun, work problems. Nadadaan ko kunwari sa pagkain, sa pag-vape, tumigil na ako Yossi, that's good, pero vape is still evil. Yung parang yung ano ba siya, yung parang yung feel good na hinahanap. Yung feel good na hinahanap so, ko. Hindi naman siya necessarily yung food o yung vape, pero kung may isa pang it feels good, yun yung pupuntahan mo din to. Yung dopamine ko. Siguro kailangan ko i-rewire pa yung utak ko na mas maayos. Nakita Which is yun nga, bumabalik ako sa workout. Try ko na ulit. May dopamine din yun. Pero after nyo pa siya mag-feel dope, hindi siya agad-agad. Yung humimbing yung tulog ko eh. Sarap tulog dun. Tsaka parang hindi ka naiinis sa ibang tao, nakaka-help din siya. Actually, nawawala yung pent-up stress. Stress na parang kung may stress na darating sa'yo, parang you can just gagano mo lang siya. Hindi labanan mo pa yung stress stress din, mainis ka lang din. Tapos yung isa pa yun, sa coping. So yun nga, yun yung bisyo ko, yung coping mechanism ko.
Yung isa pa, yung sa Tekken, yung bagong download ng Tekken nun, yung isang weekend, naka 6 hours yata, 7 hours, walang unhinged. Hindi ko binuksan yung kortina so pagkatingin ko, gabi na. Tapos umiikot lang ako spiral, I want to achieve that rank. Yung brawler, yung green ranks. Kasi meron yan wood ranks. After mo na-achieve mo ba? Na-achieve ko. Ano na-feel mo after? Wala, galing ko. Tapos okay na ako. Okay ka na? Oo, pero yun nga, yung cycle going through that, alam ko kasi... unhealthy na Tsaka mahirap na laro kasi yung Tekken, so naano ako na, bago ginawa yun. Kasi to a point na nakakabobo, tawanan yun na ako, Pero meron kasing character, sino bang character yun? Si Lucky Chloe, na meron siyang infinite combo, tapos minsan nabibiktima ako. Alam ko na sa utak ko na yun, paano ako magbablock. Tapos, ang ginawa ko, natalo ako, tapos ang ginawa ko, like siguro 6 times na ako natalo. Sinampal ko sarili ko. Kasi, tapos pumunta ako sa likod, yung punching bag, kinuha ko. Tapos ginaganon ko. Ginawa na rin ng combo. After 5 minutes, okay na. Na-release Tapos na-realize ko na, hindi na okay ito. Ba't nagiging ganito ako? Parang alam mo yung mga bata, yung baby, parang, incel behavior. Oo. Hindi ko nga ba't ako gano'n tagal ko hindi na gano'n yung gano'n ko, high school or college. Siguro on top. Tapos yun. Di ba mga brain naman yan? Like, brain brain. I mean, parang brain response. Like, ano yung parang yung chemistry ng katawan mo, mas prone ka, mas stress agad, mas prone ka i-release agad. Hanggat hindi nawawala yung stress sa katawan mo, may ipon at may ipon. Yun nga, mayroon pa akong mga dinideal na problema nun, kaya sumabog rin ako nun. Pero which is, hindi naman excuse, pero it's an explanation na ba't ako nag-pile on top. Mas naging prone ako sa rage. Kasi talagang sinampal ko sarili ko, isang suntok. Tapos, nung nalaman ko na, sinuntok ko sarili ko, pumunta ako dun sa punching bag, sinuntok ko na. Ito na lang, huwag ako. Ito na lang, sa sarili. Kasi pinunching bag mo rin siya mo, sa'yo mo! Kasi yung Lucky Chloe, Lucky! Tapos iikot-ikot pa siya, tapos magpo-pose pa siya, gano'n. Tapos, mabablock mo yan. Kasi nakikati yung character ko, di ba? You lose. Kasi yung character, di ba? Yung parang nagtotont na, nagtitibag rin. Yung nagtitibag. Inad ko nga A slave to the coping. Gusto ko lang mag-comment, spammer. Pero okay na, na-achieve ko na, nalabanan ko na. Nung nagkaroon ako ng flow state, naglaro ulit ako na tayo, mas kalmado, na-realize ko na mga mali ko, yun, na-achieve ko yung rank. Kaya gano'n kaya importante pahinga. Ni-record ko, nandyan, yung yung nabablock ko yung mga niya. Pero siya, mid, low. Yung parang yung kilalang nag-viral na. Sila Jay Wong, Chun-Li, si Daigo. Daigo Parry. Oh my God. Grabe yun, idol yun. Hindi ako naglalaro nung ganun ka-intense, pero nag-goosebumps ako. Alam mo lahat ng mga moves nung kung saang direction. Galing. Pakita natin dito yung Daigo Parry. Yun ang isang moment rin na tumatak na legit sports. Sports talaga. Grabe. Look at that skill, look at that audience. Parang, oh my God. Ba, daw yun by the fractions. Ano yan? Yung by the millisecond count. Ganun. Tangin ng utak yan yung reflex Naulol ka. Pero may bonus trivia ako doon. Hindi yun yung first time na ginawa yung counter sa championship na yun. Pero yun yung first time na finals. Yun yung sa finals. Pero yung sa tournament. Yun nga Pero yung mga unang nakakita, nag-doubt na pa. You can't do it again. Tapos parang in the finals? All that pressure na ulit lang? Tapos yung nakakatuwa kapag pinanood mo yung clip nung simula na yun, maririnig mo, chini-cheer pa nila yung kalaban niya na si Justin Wong. Na mananalo kasi maganda Chun-Li, puro buhay. Tapos Ken, tapos ganun na lang Tapos nag-ulti pa. Yun nga, ulti pa. Nakakaba yun. Isa rin yung mindset kasi pag naglalaro ka fighting games, kung magbibigay ka ba sa pressure. As in literal na pinapressure ka ng kalaban, naka-block ka, tapos pinagsusuntok-suntok ka. Kung paano ka magka-counter doon. Totoo nga yun So nung nag-counter pressure ako yung nag-combo sa kalaban. Na siya, na-overwhelm. Bilang naging aggressive. Mas mahirap sumalo kaysa ikaw yung bumanat Masaya. Mas prone to hit. Para kasing chess ang puta, alam mo yung mga moves Pero per second movement na judgment talaga.
And kaya shout out kay Philippines represent, no? Champion natin. World champion. Congrats. Jet lag. Mukha pa niya parang walang pake. Wala akong pake, matalo, pagod na ako. Gago yung sigaw niya nung nanalo siya, di ba? Parang feeling ko nawala siya no? Parang sumanib sa kanya sila Andres Bonifacio yung mga ninuno natin gumanon siya. Kasi nampas niya yung upuan. Ganyan yung thrill. Nahula pa niya yung batok mo, no? Yung natalo pa siya yung tuto na sila, last na lang. Gumanon pa siya. Parang tinanggap na. Parang wala nang point kasi yung parang ginawa mo, di ba, yung bigla kang nagalit. Wala nang point ilabas yung energy ng gano'n kasi talo ka na eh. So, move on na to next gagawin mo. Sabi nga rin mismo ng game get ready for the next battle. Oo nga, yun nga. Pero labas mo muna yung galit. Green rank pa lang ako sa Tekken, mga Vindicator pa lang. Happy niyo si Jed. Challenge nyo. Ano yung patilt nyo? Para mag-spiral siya. Hindi, okay na. Patilt nyo siya para mag-spiral. Gusto rin namin makita yung highlights, man. Ngayon lang ako na-tilt ng ganun. Uploaded dyan sa channel niyan, tayo nyo. Lalabas siya. Channel debut, Unang video doon. Parang sila PewDiePie, unang video game. Unang video niya, best combo sa Tekken. Mga main niya sa Tekken. Jin Kazama, Lo. Ako, huwarang ako. Pero so kasi Yoshimitsu inaaral ko lang. Si Micho okay. Yung bulag sa'yo. Ginaganon niya. Si Leroy. Hindi, yun yung bago. Porket, pareho sila ng moveset. Reference. Si Raven tsaka si... Raven? Kaya. Kasi naka-shades siya. Dahil black eh. Best race. Best race. May nag-comment na gano'n doon sa creator, sa design lead ng Tekken, si Harada. Para kay Raven? Hindi nagalit. May white knight shit kasi na soy boy na nag-comment sa Twitter. Bakit ngayon yung nilabas si Eddie Gordo? Dahil black siya na. Kasi diba DLC si... Man, oo. Hindi, tsaka cheesy kasi si Eddie. Oo. Cheesy. Kinaiinis sa arcade yun. So, okay na ako Eddie, na-gets ko na yung mga moves na paano i-counter. Pero madali nga Chloe talaga inis ako nun. Pero madali lang daw siya i-counter. Madali. Kung alam mo, kung nasa parang high level, wala lang daw si Eddie Gordo. Siyempre, karamihan naman casual player. Meron ka dapat mga low kicks na mahaba yung reach para yung gagawa siya ng mga gano'n niya. Matatablan siya. Tsaka maganda yung counter mo nung high hit with jump attack. Oo, yung mga mga hell sweep. Gulat kay yung paa niya na si Ere, pero pag na-counter mo yun, madadapa siya. May glitch. Kaya nun makita eh. Nandun na yung paa sa air, tapos madadapa eh. So may basag pa sa semento, parang nadapa ka lang. Sarap maganda ng Eddie player. Tekken. Pero may Lucky Chloe ba sa 8? Let's see. Sige, ano na natin? Wala. Ayan, sige, tignan natin next time. Okay. So, hindi na ako tilted ngayon lang talaga yun. Sige. Totoo nga. Oo nga, sabi mo nga. Pag mga di ba? Mukhang very passionate nga yung pagkwento mo eh. Parang hindi ka pa nakaka-move on eh. Pag nagba-Valorant tayo, hindi naman ako Hindi ko lang hindi ko si Arf yung ganun sa Valorant eh. Hindi natitilt. So good ba naman, Stinger? Pero nakapatay naman siya. It works naman. Skill pa rin. Parang sobrang hindi mo napag-isipan yung strategy, gagana siya. It's so stupid, gagana siya. Ano yung sabi ni Arf, yun doon sa Valorant video mo, sabi yung mga bahay, susuntukin ko. Baka hinahanap niya kaya wala siya. Meron pa siyang parang crusade. Tangina, isa-isahin ko na IP ito yung IP nyo, ikaw. Tapos yung view pa ng Valorant, di ba pag yung natalo na yung team, yung camera slow-mo, naglalakad lang sila. Tapos gumaganon pa yung isa. Nasa may mga bahay naman. Pag susuntukin ko, may gumaganon. Sa gilid. Yung nakalagay yung loss. May red. Tsaka may score pa. Tapos yung camera angle, yung wide shot. Okay, sige, maraming salamat sa panonood nyo. Hopefully, weekly namin ito magagawa pag weekly or every other week. Let's see. Baka sipagin pa, diba? Kaya like nyo lagi at mag-comment lang kayo ng mga gusto yung pag-usapan natin. Iwan kayo ng comment sa baba. Anong topic yung susunod? Dahil tayong topic dyan. Ay, mga yapi, mga James Yapper. Antayin nyo lang yung pa nating content. Siyempre, mga usapan mo ni Tito Jed nyo sa ating FB, Pampamilya Premium. Paglabanan natin, Ninong Rai versus Chef RV. Comment kayo ng mga yung mga content na gusto nyo makita. Malay mo, mas magawa namin pag merong go nyo. OnlyFans content. Ibang subscription na yun. Mas mamahal yun. Mas mahal. So, sino mag-outro? Sino nag-intro kanina? Sino outro? Thank you. Ayun. Ano ba yung outro? Ha? Wala.
Maraming salamat. Okay, salamat ulit guys. Ito yung outro. Like, share, subscribe, share, comment. Pamilya Premium. Pamilya Premium. Ay, gumagano.